Napanatili ng Bagyong Krising ang lakas at bilis nito habang papalapit sa kalupaan. Nakataas pa rin ang hanggang wind signal number 2 sa ilang lugar sa norte. Para po sa latest update, makakausap natin si John Manalo, ang weather specialist ng Pag-asa. Magandang hapon sa iyo, John. Paki-update kami. Nasaan na ba itong Bagyong Krising at ano-ano ang lugar ng mga apektado sa ngayon? Magandang hapon din po. Sa kasalukuyan ay nasa 135 kilometers ito, east-northeast ng Tuguegarao City, Cagayan. Nag-move ito ng northwestward at 25 kilometers per hour at dahil dito ay nakataas sa tropical cyclone wind signal itong mga probinsya ng Batanes, Cagayan kasama yung Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, northern and central portions ng Abra, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur at signal number 1 naman dito sa probinsya ng Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao at natitirang bahagi ng Abra kasama yung Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union at northern portion ng Pangasinan, northern portion ng Aurora at northeastern portion ng Nueva Ecija. John, sa mga oras na ito, inaasahan na ba siya na malapit ng mag-landfall or kung magla-landfall man at saan yan? Inaasahan natin na magla-landfall ito base sa ating forecast track dito sa Babuyan Islands. At sa paglapit nito ay may mga kasama yan na mga pagulan at lakas ng hangin. Pero bukod doon, gusto rin natin i-inform or banggitin na yung interaction niya dito sa ating habagat ay magpapalakas din ng mga pag-ulan dito sa western side ng Central Luzon, Southern Luzon at sa Western Visayas. Ganun na din dito sa Zamboanga Peninsula. Kailan yan inaasahan na lumabas ng PAR at ano ba yan? Mararamdaman ba natin yan buong weekend para din sa mga kapatid natin na baka bumabiyahe pa? Bukas ng tanghali or hapon ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility at nakikita natin base sa ating forecast track na yung maaapektuhan ay yung northwestern portion ng Luzon at mababawasan ng bahagya yung ating mga pag-ulan dito sa western part ng Luzon, Southern Luzon at Visayas. And sa Sunday, bahagya tayo makakaranas ng improved weather condition hanggang sa mga susunod na araw. Opo. Kung bukas, sabi mo, posibleng lumabas na siya ng bansa. Pero itong mga ini-enhance niya, itong Southwest Monsoon, posible bang hanggang signal number 2 na lang yung pinakamataas niya na signal warning? Yes po, ayun na po yung pinakamataas na signal. Kahit na actually good news dahil inaasahan natin previously na mas mag-develop pa ito, pero habang papalapit ito ay nanatili na lang siya na tropical storm. At yung development niya ay mangyayari pagpalabas na ito sa Philippine Area of Responsibility. From tropical storm, magiging severe tropical storm na yung development niya. Maraming salamat sa update si John Manalo po, weather specialist ng Pag-asa. Mga kapatid, Ruth Cabal po, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.